15 mga natural remedies, halamang gamot na lunas, at gamot sa pasma o sobrang pagpawis ng kamay at paa. Ang sobrang pagpapawis ng kamay at paa ay isang kondisyon na kilala bilang palmar hyperhidrosis at plantar hyperhidrosis. Ang labis na pagpapawis na ito ay maaaring makabahala at maaaring makaapekto sa confidence at sa lifestyle ng isang tao. Subalit, mayroong iba't ibang lunas at gamot na maaaring makatulong upang magamot ang kondisyong ito. Pang-una, apple cider vinegar. Ang apple cider vinegar ay may natural na mga kemikal na maaaring makatulong sa pag-regulate ng pH ng balat at pagpigil sa sobrang pagpapawis. Maaaring gamitin ito sa pamamagitan ng pagbabad ng mga apektadong bahagi ng katawan sa isang solusyon ng suka at tubig bago matulog. Ang antiseptic na katangian ng apple cider vinegar ay maaaring makatulong sa pagpigil sa pagdami ng bakterya sa mga lugar na madalas bawisan. Pangalawa, antiperspirant. Ang antiperspirant ay isang uri ng produkto na ginagamit upang pigilan ang sobrang pagpapawis sa ilalim ng braso, kamay at iba pang bahagi ng katawan. Ang mga ito ay karaniwang naglalaman ng mga kemikal na nagpapabara sa mga pores ng balat na nagpapapigil sa labis na paglabas ng pawis. Ang mga antiperspirant na may mataas na konsentrasyon ng aluminum chloride ang karaniwang inirekomenda. Ang aluminum chloride ay isang chemical na nagpapalakas sa epekto ng antiperspirant sa pagpigil sa sobrang pagpapawis. Pangatlo, baking soda. Ang baking soda ay may kakayahan na mag-absorb ng labis na pagpapawis at amoy. Maaaring mag-apply ng kaunting baking soda sa mga kamay at paa bago magsuot ng medyas o sapatos upang maiwasan ang labis na pagpapawis at amoy. Sa paggamit nito bilang pampunas sa mga lugar na madalas pawisan, maaaring mabawasan ang pagpapawis at ang kakahibat na amoy nito. Gayunpaman, hindi ito angkop para sa lahat, lalo na sa mga may sensitibong balat. Kung mayroon kang anumang reaksyon, itigil ang paggamit at kumonsulta sa doktor. Pang-apat, lemon at asin. Ang lemon ay may acidic na properties na maaaring makatulong sa pagbalanse ng pH ng balat at pagpigil sa bacterial growth na nagdudulot ng masamang amoy. Maaaring maghalo ng katas ng lemon sa tubig para sa foot soak o mag-apply ng lemon juice direkta sa mga kamay bago matulog. Ang asin ay may kakayahang mag-absorb ng moisture at toxin sa balat, habang ang katas ng lemon ay may natural na antibacterial properties. Ang paghahalong ito ay nagbibigay ng malinis at antibacterial na epekto sa balat. Maaaring makatulong sa pagpigil sa pagpapawis at pagkontrol ng amoy. Ang lemon ay nagbibigay rin ng sariwang amoy na maaaring magdagdag ng confidence sa mga taong apektado ng labis na pagpapawis. Panglima, sage o dahon ng balanoy. Ang sage ay mayroong mga natural na tannins na nagpapabara sa mga pores ng balat at nagpapapigil sa pagpapawis. Maaaring gumamit ng sage tea o sage essential oil na i-apply sa mga apektadong bahagi ng katawan. Ang sage tea ay may mga natural na astringent na katangian na maaaring makatulong sa pagkontrol ng pagpapawis. Ang pag-inom nito ng regular ay maaaring magdulot ng lunas o ginhawa mula sa sobrang pagpapawis ng mga kamay at paa. Subalit tandaan na kung patuloy pa rin ang problema, mahalaga pa rin na kumonsulta sa isang doktor para sa tamang pagtukoy at gamutan. Pang-anim, talcum powder. Ang talcum powder ay kilala sa kakayahan nito mag-absorb ng moisture na maaaring makatulong sa pagpigil sa pagpapawis. Sa paglalagay nito sa mga lugar na madalas pawisan, maaari itong magbigay ng komportableng pakiramdam sa balat. Maaaring magdulot ng irritation ang talcum powder sa ilang tao,
kaya't mahalaga na subukan ito sa maliit na bahagi ng balat bago ang pangkalahatang paggamit. Pang-7, paggamit ng luya. Ang luya ay mayroong natural na antiperspirant properties na maaaring makatulong sa pagpigil sa pagpapawis. Sa pamamagitan ng pagpapahid ng luya sa mga lugar na madalas pawisan, maaaring mabawasan ang paglaki ng pores at ang paglabas ng pawis. Maaaring magdulot ito ng pangangati o irritation sa ilang balat, kaya't mahalaga pa rin ang pagsusuri ng reaksyon ng balat bago ang pangkalahatang paggamit. Pang-8, chamomile. Ang chamomile ay may mga natural na kemikal na nagtataglay ng mga anti-inflammatory at antibacterial properties. Ang paggamit ng chamomile tea o paghalo ng chamomile essential oil sa tubig para sa foot soak ay maaaring makatulong mula sa pagpapawis at nagpapakalma sa balat. Paano gamitin? Una, magpakulo ng 1 tasa ng tubig at ilagay ang 1 tibag ng chamomile. Pangalawa, pakuluan ito ng 5 hanggang 10 minuto upang mapalabas ang mga sangkap ng chamomile sa tubig. Pangatlo, kapag malamig na, i-strain ang tea upang alisin ang tibag. Pang-apat, inumin ang chamomile tea bago matulog o sa umaga bilang bahagi ng iyong araw-araw na ritual. Pang-5, maaari itong inumin ng 1 hanggang 2 beses sa isang araw para sa pinakamahusay na resulta. Pang-6, patuloy na inumin ang chamomile tea araw-araw upang makamit ang mga benepisyo nito sa pagkontrol ng pagpapawis. Pang-7, maaari rin itong gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na inumin para sa pangkalahatang kalusugan. Pang-9, tea soak. Ang ilang uri ng tsaa tulad ng tsaa ng green tea o tsaa ng tarragon ay may mga tannins na maaaring makatulong sa pagpigil sa pagpapawis at pagkontrol sa amoy. Ang pagbabad ng mga kamay at paa sa malamig na tsaa bago matulog ay maaaring makatulong sa sobrang pagpapawis. Ang tea soaks ay mayroong mga natural na astringent at soothing na property na maaaring makatulong sa pagkontrol ng sobrang pagpapawis ng kamay at paa. Ito ay isang simple at natural na solusyon na maaari mo subukan upang mabawasan ang iyong mga sintomas. Pang-10, paglilinis gamit ang tea tree oil. Ang tea tree oil ay kilala sa kanyang mga antibacterial at antifungal na properties na nagpapabawas ng pagdami ng bakterya na sanhi ng masamang amoy. Ang tea tree oil ay may natural na kakayahang magpatay ng mga mikrobyo at maaaring magbigay ng pansamantalang pabango sa mga apektadong bahagi ng balat. Subalit, tandaan na bago mo ito gamitin, gawin muna ang patch test sa maliit na bahagi ng balat upang matiyak na walang allergic reaction o irritation na magaganap. Kung mayroon kang anumang mga problema sa balat o mga karamdaman, mahalaga rin na kumonsulta sa isang dermatologist bago gamitin ang tea tree oil o anumang iba pang produkto. Sa paggamit nito sa balat, maaari ito makatulong sa pagpigil at pagpapawis at pag-aalis ng mga bakterya na maaaring magdulot ng pagkasira ng balat. Pang-11, aloe vera. Ang aloe vera ay may mga anti-inflammatory at cooling na mga properties. Maaaring kumuha ng fresh aloe vera gel mula sa halaman at ipahid ito sa mga kamay at paa upang magbigay ng comfort at cooling effect sa balat. Ang aloe vera ay hindi direktang gamot sa sobrang pagpapawis ng kamay at paa, ngunit maaari itong makatulong sa pagpapahina ng mga epekto nito sa balat. Ang aloe vera ay may mga ingredient na nagpapabuti sa balat at pagpapabango nito. Sa pamamagitan ng paggamit ng aloe vera, maaari itong makatulong mabawasan ang sobrang pagpapawis ng mga kamay at paa. Gayunpaman, hindi ito maaaring maging permanenteng solusyon at maaaring magkaroon na iba't ibang epekto sa bawat tao. Kung ang sobrang pagpapawis ay patuloy na nakakaapekto na sa iyong lifestyle, mahalaga pa rin na kumonsulta sa isang professional na doktor o dermatologist upang makakuha ng tamang payo at gamot. Pang-12, lavender. Ang lavender ay may mga calming at soothing na ingredient. Ang lavender oil
ay maaaring haluin sa isang neutral na oil at ipahid sa mga kamay at paa bago matulog upang makatulong sa pagpapabango at papakalma ng balat. Ang lavender ay hindi direktang gamot sa sobrang pagpapawis ng kamay at paa, ngunit may mga ingredient ito na maaaring makatulong sa pagkontrol ng amoy at pagpapalakas ng pangkalahatang kalusugan ng balat. Ang lavender ay may mga ingredient na nagpapabango at nagpapalakas ng health ng balat, habang hindi direktang nakakatulong sa pagpapabawas ng sobrang pagpapawis, maaari itong magdulot ng comfort sa mga kamay at paa na merong sobrang pagpapawis. Gayunpaman, kung ang iyong problema sa sobrang pagpapawis ay patuloy na nakakaapekto na sa iyong kalidad ng buhay, mahalaga pa rin na kumonsulta sa isang professional na doktor o dermatologist upang makakuha ng tamang payo at gamot. Pangatlo, peppermint. Ang peppermint ay may malamig na epekto sa balat at maaaring makatulong sa sobrang pagpapawis ng kamay at paa. Maaaring maglagay ng ilang patak ng oil sa tubig at gamitin ito sa pagpapaligo ng mga paa o ipahid ang diluted na oil sa mga kamay at paa. Gayunpaman, mahalaga pa rin na kumonsulta sa isang professional na doktor o dermatologist kung ang iyong problema sa sobrang pagpapawis ay patuloy na nakakaapekto na sa iyong lifestyle. Pang-14, iontophoresis. Ang iontophoresis ay isang non-invasive na pamamaraan kung saan ang mga kamay at paa ay inilalagay sa tubig na may electric current. Ito ay karaniwang ginagamit sa paggamot sa palmar at plantar hyperhidrosis. Sa pamamagitan ng iontophoresis, ang electric current ay gumagawa ng mga chemical na nagpapabara sa mga pores ng balat na nagpapapigil sa labis na pagpapawis. Ang regular na session ng iontophoresis ay makakatulong upang mabawasan ang labis na pagpapawis sa mga apektadong bahagi ng katawan. Pang-15, rosemary. Ang rosemary ay mayroong mga anti-inflammatory at antiseptic na mga properties na maaaring makatulong sa pagkontrol ng amoy at pagpapawis. Maghalo ng ilang patak ng langis ng rosemary sa tubig at gamitin ito para sa pagpapaligo ng mga paa o ipahid ang diluted na langis sa mga palad at paa. Ang rosemary ay hindi direktang gamot sa sobrang pagpapawis ng kamay at paa, pero maaaring magkaroon ng mga benepisyo sa balat na maaaring makatulong sa pagkontrol ng pagpapawis at amoy. Gayunpaman, mahalaga pa rin na kumonsulta sa isang professional na doktor o dermatologist kung ang iyong problema sa sobrang pagpapawis ay patuloy na nakakaapekto na sa iyong lifestyle. Sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga herbal remedies at pagpapanatili ng tamang hydration sa pang-araw-araw na lifestyle, maaaring makatulong sa mga taong may palmar at plantar hyperhidrosis sa pagkontrol ng kanilang kondisyon. Gayunpaman, ang mga ito ay dapat lamang isagawa bilang karagdagan sa mga reseta ng doktor o dermatologist at hindi bilang kapalit ng mga ito. Dapat pa rin kumonsulta sa isang professional bago subukan ng anumang